So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually, medyo ayoko na po talaga sana gawan ng content itong si Joel Villanueva na kinokonekta yung pangalan niya yan nga po sa maanumalyang flood control project. Kasi nakailang content na nga tayo eh. Yun nga lang po kasi mga kababayan, ang problema kay Joel Villanueva, daldal po siya ng daldal. So kagabi, gumawa na naman po siya ng panibagong video na sinasabi niya na sana mapanagot, yung mga may kasalanan dito, wala akong alam sa mga flood control na yan. So ang point natin dito, no, na the more na nagdadaldal nga po ito si Joel Villanueva, mas lalo po tayo naghihinala na bakit defensive ka? Kung wala kang kinalaman, dapat normal lang yung kilos. O for example, no, sino ba yung mga senador dyan na sa tingin natin walang alam na hindi po kasabwat yan po sa maanumalyang flood control project? O for example nga si Lisa Ontiveros. Ako naniniwala po ako no, na si Lisa Ontiveros hindi po sangkot yan sa flood control project. So ano si Lisa Ontiveros ngayon? Tahimik lang, wala lang. Move on lang. Si Joel Villanueva kasi mga kababayan, dumaldal na nga po sa Facebook, dumaldal pa dun sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, tapos daldal pa sa mga interview, tapos kagabi hindi pa nakontento, gumawa pa ng video. So ito para makuha natin yung point, no? So ito, nakita ko tong video na to from Newslight. Di ba? Tingnan nyo ha, sabi niya dito, wala dapat santuhin. Di ba? Nanindigan si Senator Joel Villanueva na dapat maparusahan ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects, senador man o kongresista. Di ba? Akala ko ba noong una, sabi ni Joel Villanueva, na wala daw pong senador na sangkot dyan sa flood control project po na yan. Bakit ngayon meron na? Kita mo, di ba? Pero contradict mo na kagad yung sarili mo. So, ibig sabihin meron. Ibig sabihin posibleng meron. So, kagulang ito sa pahayag ni Senador Ping Lacson na may posibilidad na may mga senador na sangkot sa korupsyon hinggil dito. Di ba? Actually, wala pa naman pinapangalanan si Ping Lacson eh. Wala pa naman pinapangalanan, pero bakit bangkit ka ng bangkit na, hindi ako yan. Kailangan managot yung kasabot dyan, hindi ako yan. Wala pa namang pangalan na. Sabi dito, bukod dito, pinasaringan ng senador ang mga sangkot sa anomalya na ginagamit ang media at vlogger para lituhin niya ang publiko kung sino ang tunay na sangkot dito. Okay? Napakasakit na ginagamit sila ng mga culprit para magturo ng iba. Lituhin para ma-divert yung attention at hindi makafocus ang tunay na salarin. Kita mo, di ba? So ngayon, ang sinisisi pa ngayon ni Joel Villanueva is yung mainstream media at mga vlogger. No? Ang tanong kasi dito mga kababayan, no? In the first place, nagsinungaling po si Joel Villanueva. Di ba sabi ni Joel Villanueva, hindi ako sangkot dyan. Okay, sige, ibigay na natin yon. Pero ang mga kasunod po kasi sinabi ni Joel Villanueva na hindi daw po siya tumatanggap ng pera from the contractor, tapos malalaman natin, tumatanggap naman pala. Tapos makikita po natin na itong si Alcantara, kaibigan pala ni Joel Villanueva. So sabi ko nga sa inyo mga kababayan, dalawa lang po yan eh. No? So kilala mo at kaibigan mo si Henry Alcantara, yung district engineer po ng Bulacan. So hindi mo alam na kurakot yung yung district engineer ng Bulacan na si Alcantara. So sabi ko nga, dalawa lang po yan eh. Kung di tatanga-tanga ka kasi di mo alam o kasabwat ka. So ngayon, para mas maganda, no? Ito, pati vlogger, sinisi mo pa. So ito nga po yung video ni Joel Villanueva na ginawa niya po kagabi. Tingnan niyo to, ha? Kung sino man ang involved. Ayan, wala doon dapat santuhin. No? Sige. Tingnan niyo to. Wala dapat santuhin kung sino man ang involved dito. Senador, kongresista, etc. But we also look into the facts dapat, no? Merong katulad nung sa Bulacan na binisita ni Presidente, pati yung ghost projects, nasa NEP nasa National Expenditure Program. Ayan di ba? Nagpapalusot na siya ngayon. So sabi nga po Joel Villanueva, yung binisita ng Pangulo, yung ghost project na yon, hindi sa amin yun. Sa NEP po yun, sa NEP. So National Expenditure Program. So base po yan sa investigasyon nga po ni Congressman Ridon. Okay? So actually may point naman.
Kasi nga po, no, ito pakita ko muna sa inyo. Nakita natin to sa sa post ng GMA News. Ito. Yan, okay. So sabi ng GMA News, the House Infrastructure Committee Co-Chair Representative Terry Ridon says, a ghost project inspected by President Bongbong Marcos in Bulacan originated from National Expenditure Program, the proposed national budget submitted by the executive to the Congress. Okay. So ang gustong palabasin dito ni Joel Villanueva na yung flood control nga po na nakita ni Presidente sa Bulacan, wala daw pong kinalaman dito yung insertion. Kasi daw po, ito po ay galing sa NEP. So, ibig sabihin nun mga kababayan, kasi yung NEP po kasi, ang pinanggalingan po ng resource nito na para mabigyan ng pondo, galing po ito sa executive. So, manggagaling ito kay Bunoan. So, si Bunoan, magre-relay lang po ito kung ano sabihin po ng district engineer. So, in short, mga kababayan, district engineer, sinabi kay Bunoan, tapos sinabi sa Presidente, tapos nilagay sa NEP, para pong mabigyan po ng pondo ng House. So, ibig sabihin nun, ang nangyari pong ghost project po sa Bulacan, request po ito ng DPWH. So, ang palusot nga po dito ni Joel Villanueva na, teka lang, wala akong alam dyan kasi galing sa NEP yan. So, linis kamay na po siya. No? Doon po sa ghost project sa Bulacan. Okay, actually, valid reason naman ito. Valid reason naman ito, no? Pero, come on, Joel naman, Diyos ko. Ang tanong naman natin dito, hindi naman hindi naman yung dyan sa Baliwag tsaka sa Banawi, Bulacan yung may problema sa flood control sa probinsya ng Bulacan marami pa At syempre pinakamalaking tanong dito mga kababayan, ano po nangyari sa insertion? Di ba? Continue nga natin, sige. Nakuha ba yung point natin dito? Sige. Continue. Bisita ni Presidente, pati yung ghost projects, nasa NEP nasa National Expenditure Program. So it was not even an insertion. But I'm not saying na walang insertion na nangyari, so dapat lahat tignan po yan. And di ba? Kita nyo, di ba? So may insertion pa rin. Malamang doon nga pa sa ghost project na nangyari sa Bulacan, hugas kamay ka doon. Malamang absuelto ka nga doon kasi galing sa NEP. Pero ang tanong dito, may insertion pa rin. We should be careful about it dahil maraming mga hakchaw. Unfortunately, alam niyo yan, sa media meron mga vloggers, etc. Napakasakit na ginagamit sila ng mga culprits para magturo ng iba, lituhin. Ayun, para ito mga kababayan, no? Ako po vlogger ako, baka hindi nyo alam. Ako vlogger ako, okay? Tapos, yung mga kaibigan po natin, mga vlogger din po yan. Na sila rin po, kinikriticize din po nila si Joel Villanueva. Alam niyo kung anong kilos ng mga yan? Alam namin yung kilos ng isa't isa. Kami mga vlogger kami. Especially kung magkakaibigan kami. So ngayon, ang bintang ngayon ni Joel Villanueva, na yung totoo daw pong salarin dyan po sa flood control project na yan, sa maanumalyang flood control project, inuutusan daw po yung mainstream media at kami mga vlogger para magturo ng iba. So victim ka. Ibig sabihin, kawawa ka naman. Napaka-victim mo naman. Ang sabi ko nga mga kababayan, buti sana ko ito yung first time na masangkot ni Joel Villanueva sa korupsyon Maniniwala ako sa kanya Yun nga lang po, pang-apat niya na ata ito Pang-apat na po na beses na nasangkot po ni Joel Villanueva sa korupsyon. O di ba, meron siya kay Napoles, meron sa TESDA, tapos meron sa Aaron Foundation. Ito, flood control, pang-apat na. O malamang meron pang ibang hindi natin alam. So ngayon, matindi naman yung bintang mo. Na kaming mga vlogger, inuutusan ng totoong culprit ng flood control project para ituro ka? Ay ba ibig mong sabihin? Alam mo kung meron sumisira dito, hindi mga vlogger yun, ikaw yun. Ikaw yung may mga video, nakasama mo sa Alcantara. Ikaw yung may mga picture na chami-chami kayo ni Alcantara. Ikaw yung gumawa ng insertion. At sa Bulacan po yung pinakamaraming flood control project. Tapos wala kang kinalaman dito. Come on. Di ba? Come on naman, Diyos ko naman, Joel. Diyos ko. Di ba? Grabe, no? Tawag dito? Inutusan daw kami.
malupit. Ang galing. Sige, continue nga natin, sige. Pa-divert yung attention at hindi ma-focus dun sa Okay, teka. So, ang tanong, sino ba yung culprit? O baka alam mo, bakit ikaw di mo pangalanan? O sino ba yung sinasabi mong totoong may kasalanan dyan sa flood control project na inuutusan kami para siraan ka? Kasi ayan ang dating para sa akin eh. So, bakit hindi mo ituro? Para manahimik na kami. Kung totoo man yan. ng mga culprits para magturo ng iba, lituhin para ma-divert yung attention at hindi ma-focus dun sa mga tunay na salarin. So, intention, kakawag sa explore mo ito mga... Lahat po dapat, no, ang importante dito makita natin to holistically at hindi to dapat piecemeal, hindi to dapat targeted lang sa isang lugar, kundi talagang at the end of the day ma-solve yung problema. Di ba? Bakit daw sa Bulacan lang palagi? Wag naman palaging Bulacan lang. Kayo naman, masyado naman kayo. Kahit na sangkatutak na nga po yung pondo na nilagay po sa Bulacan, bilyon-bilyong piso na nga po, pero baha pa rin po sa Bulacan. Huwag naman palagi Bulacan yung nakikita ninyo. Napaka-unfair nyo naman kay Joel Villanueva. Diyos ko kayo. Ay, naku, kumano. So, by the way, mga kababayan, no? Actually, no, medyo natawa na rin po ako kasi kahit papaano, no, nasasaktan din pala si GIL. Joel is liar, but Joel is Lord. Nasasaktan din pala yung senador. So, okay na po sa akin yun. At syempre, mga kababayan, no, ako naniniwala naman po ako, no, na ito si Villanueva, hindi pa naman proven na kasabot siya. No, dyan po sa corruption nga po sa flood control project. Pero ang point natin dito, siya po yung tinuturo ng instances. So, kailangan yung sagutin ito. Ang tanong ba, sinagot niya na ba ito? Wala pa naman eh. O, diba? At syempre, wag po natin wag po natin isang tabi na may chance po talaga na may mga mambabatas na sangkot nga po dito sa flood control project. Senador man o congressman. O, diba? So, kayo mga kababayan, no, ano po masabi nyo nga po dito sa sobrang pagiging defensive nga po ni Joel Villanueva? Actually, medyo nakakapagtakal na rin, no? Kaya nadadagdagan yung hinala sa kanya kasi masyado siyang defensive. Di ba? Nagpa-interview na, nagsalita na nga po sa Blue Ribbon Committee, nagpost sa Facebook, ngayon naman gumawa naman pa ng video. Di ba? So, ano yan? Gawain ng inosente po yun sa tingin ko. So, yun mga ka-streetwise, no? So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito? So, pa-comment na po sa baba, no? Kayo ba, naniniwala ba kayo na walang kinalaman ito si Joel Villanueva? No? Yan po sa Manumalyang Flood Control Project. Okay? So, pa-comment na po sa baba. Pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you. Salamat and babush!